Ni Ricky Tumuturbo. Mga bunyog, itong topic natin ngayon, talagang rapido ito, ha? Talagang rapido ito. Ah, matindi itong balita ngayon. Mukhang Grabe guys ha, pati po hindi lang po si Marcoleta ang pwede pong makasuhan. Pero ang sinisigurado po natin sa inyo, si Marcoleta po yung sabi ni Ombudsman na hinug na. Nasasampahan na po ito ng kaso na plunder dyan po sa Sandigang Bayan. At pwede na rin pong makasuhan itong sila Joel Villanueva, si Chis Escudero. Tatlo po kasi yung sinabi niya Ombudsman Boying Rimulya na senador. At mga kontraktor, meron din po mga kontraktor Abangan po natin yan. Pero panoorin po muna natin to. Guys, pakilike po ng ating live. dami nating aabangan nitong susunod na mga araw, mga kabunyog, ha? Ngayong araw lang, inanunsyo, ha? Inanunsyo ni Ombudsman Boying Rimulya. Okay. Definite na. Definite. Sa Tagalog, sigurado na. Sigurado Pakilike na. po. Definite na. Ipa-file na nila within this week. Yun, mayroon ng mga mayroon ng period kung kailan. Within this week. So yan mga kabunyog, ang mainit na balita ngayon. Halos ng mga news outlets Grabe, ngayon. no? Pati so Guys, pakilike po ng ating live. Okay, balikan natin yan. Pakita muna natin dito yung balita ng mainstream media. Radyo Patrol Flash Report! Flash report muli kay Radyo Patrol Jom Gunner. Yes, Jom. Sasampahan na ng kasong plunder ng Office of the Ombudsman si Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan ngayong linggo. Ayon yan kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Kaugnay umainil ito ng pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million pesos na undeclared campaign donation noong nakaraang taon. Antabayan na ng follow-up report sa DZMM Teleradyo. Yari po, si Marcoleta. Yan ang balita kumpirmado. Sigurado. And guys, ngayon lang yan, June 29, 2026 at 2:58 ng hapon. Okay, dito naman tayo kaya Ombudsman, dito po sa kanyang press con, dito niya po ito sinabi Guys, pakilike po ng ating live. Maraming salamat po. Investigation. Hinug na ang fact-finding. Yan. Kasi bawal nga maging contractor Bawal yan Kaya lang... Okay, rewind natin. Pakilike po. Uulan ng kaso. Yung baha, tingnan natin. Kasi yung flood control problema tayo. Guys, panoorin nyo para mapatunayan natin na kay Boying Rimulya po galing mismo itong magiging kaso nila Marcoleta. Doon sa walo po ninyo, mga flood control related naman to against Congress. Karamihan, flood control, tsaka conflict of interest. Sako pareho yan. Kasi bawal nga maging contractor Bawal yan Kaya lang, hindi ito pinansin ng napakatagal na panahon. Ngunit alam naman natin, isa yan sa mga dahilan kung bakit nagkakagulo-gulo tayo sa larangan ito. Para nawala na yung dividing line between decent and indecent behavior. Tuloy ka lang. Sir, when you say ifa-file na, For preliminary investigation, Okay. hinug na ang fact-finding at preliminary investigation na. Of course, may mga ibang kaso pa na yan, nahihinog-hinog. Wala. Ayan, pasensya na kayo guys nawala tayo. Ayan, ulitin na lang natin yung atin pong videos. Pasensya na po. Okay. Na yan, nahihinog-hinog. Pakilike po. Nandiyan din papunta sa PI din. mamaya namin puntahan yan, sir. Pero let's stay muna dun sa 8. Mga Kong lang to, sir. 8 or more than 8 yan. Puro congressman yan. Can you just, maybe if you cannot give the names, paano po yung involvement nila, as in medyo broad strokes of their involvement? Yung isa rito kasi, yung contractor, yung sinasabi natin na conflict of interest. Meron din pala mga Contractor ka. Magkahiwalay na trabaho yan. Pag pinag-isa mo yung trabahong yan,
kasalanan niya sa taong bayan. Very simple Ayan, mga kababayan Conflict of po, interest. pakilang naman po ng ating live. Section Maraming salamat. 3 ng Anti-Graphic Corrupt Practices Act. Itsaka H, 3H. Sir, what about senators? Wala pa po. Yan. Meron yan, din yan. kami for PI at pa-file na yun this week. Mm. Meron din rin kaming baka resolutions within the week na ipa-file rin sa Korte sa Sandigan Bayan. For that. Grabe. Ang iniisip namin dito, 2 o 3. Nako. Yan ang tinitingnan namin kung may hinog na. Pero yung isa hinog na. Oy, nako, narinig nyo guys, yung isa po hinog na. Ibig po sabihin yan, ang ibig po sabihin ni Ombudsman Boying Remulla doon sa hinog na, yan po ay yung kay Marcoleta. Kasi po sobrang lakas po ng ebidensya sa kasong plunder ni Marcoleta dahil sa kanya po mismo nang galing yung ebidensya. At meron pang 2. Nako, si Joel po ito siguro at si Cheese. Pero yung sigurado po dito ay si Sandigan Bayan. At least one. Isa for PI. For PI. Okay, sir. Alam mo na. Malalaman nyo naman yan pagdating ng tamang oras. This week. This week yan. Ang pinag-uusapan This natin week itong yan. ito. Ah, Iba pa yung tomorrow next week. hanggang Iba yung trabaho Friday. this week. Iba yung trabaho next week. Nako. Baka 2. Nako. Baka 2. Marcoleta Dalawa. sigurado na yan. Ni isang Sandigan, isang PI. Tama ba? Nako. Bakit Patay dalawa? ka Marcoleta. Dalawa lang. Isang Sandigan, isang Nyo na po si Marcoleta, na mag-ready na po. Kasi po, sigurado na po itong makukulong. Dahil Sandigang Bayan po yan ifa-file. Ako naaalala nyo po, ganyan din po yung nangyari kay Jinggoy Estrada. Nag-file po ng kaso si Remulla sa Sandigang Bayan. Friday po yon. Tapos, nung Monday po, lumabas din po agad yung kanyang warrant of arrest. Ayan, sabihan nyo po itong si Marcoleta. Sa mga DDS po dyan, eto na po, yung Marcoleta. Lalabas yung mga tapang daw po nila. Eto po, mahuhuli na po itong si Marcoleta. At sigurado na po itong masuswak po sa banga, sa oblo. Di ba meron po mga post dyan yung mga DDS supporters na subukan daw hulihin si Marcoleta? Anong magagawa ninyo? Huwag na ninyong ipain yung mga sarili ninyo kasi pag ginawa nyo yan, ang gulo kayo sa, halimbawa, lumabas na sa Friday or sa Monday yung warrant of arrest ni Marcoleta at nang gulo kayo, walang magagawa yung otoridad, makukulong kayo. Is above the law. Sabi nga nila, di ba? Hindi nyo kayang pigilan yung otoridad, nagampanan yung tungkulin nila kung sakaling lumabas yung warrant of arrest ni Marcoleta. At sigurado na po yan. Sabi po ni Boying Remulla, this week, di simula bukas, until Friday, or pagbukas na isang panayan sa Sandigan Bayan, kinabukasan, may warrant of arrest na po yan. Palike ng ating live, guys. Maraming salamat. isang preliminary investigation. Yung mga contractor, puro PI na yan. May contractor din. Although may isa pang contractor, baka i-file na namin sa Sandigan. Yun din. Po sa isang senador, ito po ba yung related sa flood control? Baka hindi. Guys, sabi po ni Remulla, may nagtanong ng isang reporter kung related po ba sa flood control. Sino po ba yung may kasong plunder na hindi po related sa flood control? Paki-comment naman po. Si Marcoleta.
Dahil yung kaso niya pong plunder is about po dun sa donation na 75 million. Bang mo rito? Conflict of interest lang. Yung kaya more of plunder due to, ano yun yun? Sir, is it Senator Joel Villanueva for this week? For PI. For PI? Okay. Oh. And then and then any clue dun sa isang yung senator for this week? May piluka. Si Senator Marcoleta. Di ba? Ano na, for the solution na. We're about to find it. Guys, pakilike po, pakilike. This week yung kay Marcoleta? Yeah. Okay. Nagsasampayan ng kaso na. Natatawa yung mga reporter eh. Plunder. Tangina, malupit Kasama yung po dito mga yung, guys, malupit yung plunder na yun defense. Sa mga supporters po ng DDS dyan, yung mga live viewers natin dyan sabihan nyo po itong si Marcoleta. Dahil sigurado po itong masuswak na po sa oblo. Matatanggal po ang yabang nito. Pakilike po ng ating live, guys. Sorry, yung mga na-implicate po natin. Kasama yan, kasama sila. I don't know kung same forum yun, no? Same forum. Same jurisdiction. Sir, yung status kay Joel? Yun nga. Ay. Kaya na yan. Yeah, so, tuloy-tuloy, kahit na kasi we were abroad, tuloy-tuloy yung correspondence namin sa mga nangyayari dito. Kaya, yan, we just came here to announce that work is ongoing and we will do it. Sir, yung kay Escudero? Malapit na. Malapit na. Isa yan sa inaayos namin, nakasabay na ibang kasong plunder na aming file within the next few days, within the next few weeks. Maybe it will take 2 to 3 weeks more for us to file cases in the courts and for preliminary investigation. PI na Sir, I'll stay lang with the At tapos ano pala, we already have a signed agreement for the cooperation of former Secretary Manuel Bunoan to be a state witness, to be a cooperating witness. We will discharge him from... magiging we will ask the state court to witness si discharge Bunoan, him yari kayo. as a respondent so he can testify for us as a state witness. Sir, Patay elaboration kayo. why? Kasi bukas, sir, may arraignment yata siya sa 5th. Yes, pero meron na kaming standing agreement. We filed already a motion to discharge him. A witness for the prosecution. Sir, elaboration lang ng why we need him as a state witness. The knowledge that he has Guys, pakilike naman the po whole ng ating institution live. Ayan. is, Sa mga hindi naman po DDS dyan, baka naman po sana pag mag-like naman po kayo. Maraming salamat po. Para naman ganahan po si Jun Pinas. is something very important to us to be able to prove many cases. There are other people who will be, we will be benefiting from his testimony with regards to so many of the cases that we are filing. Okay? Hindi pa. Sir, pasagutin na natin ikaw kasi yung mga minority senators sa Senate para pagdating ng, Hindi. Wala yan. It's, we didn't even ask this to happen. All the evidence came from, you know where. Diba? Hindi naman namin hiningi ito mangyari. Pero nangyari ito, dahil motu proprio, apparently the crime was committed in open knowledge of everybody. All of you are witness to the actuations of the guy, of what he has said in public. That of course, given the sworn statements that he has executed, will for his being charged of plunder. nag-file na rin po ba si Mike Defensor? Ang counter nila? Both. I think so. Sir, advance ko lang ng konti yung story kasi si Senator Chingoy has been suspended by the Senate as per order by the Sandigan, no? Yes. So the same thing is going to happen to Senator Marcoleta?
Kasi plunder, sir? Yes, it will depend on the court, of course. Okay. And then if and when the Sandigan Bayan suspends him, can he still participate? Question whether senator facing a plunder non-bailable case at the Sandigan Bayan, can they still participate? Cannot anymore. Exactly. Sir, update lang dun sa case conference natin, dun sa mga ex-Marines. Kasi di ba pinatawag natin sila dito? Yes. Is it for case filing na po ba yung mga... We are evaluating some of the affidavits that they have executed individually and will be filing these cases soon. Sir, related pa po sa mga Marines? Kasi I think for 4 to 6 statements might be useful to us. Sir, related din po sa mga Marines. Kasi po si Attorney Baligo, they're facing cyber libel cases nga po sa DOJ. And araw po ng DOJ, itong mga cases kasi daw parang may conflict of interest kasi ginagamit na rin yung statements daw nila affidavit dito sa ombudsman. And according to Attorney Baligod, kapag daw ginamit na ng ombudsman ito, ibig sabihin daw may katotohanan yung mga statements daw What na- happens in the DOJ stays with the DOJ. We have nothing to do with what the DOJ rules upon. Thank you, sir. Okay? Hindi, may yung kay Bonoan lang uli. Sir, may kinalaman din ba ito dun sa health niya? Well, of course. His health is of concern to us, and we want to be able to perpetuate his testimony. It's important to us that he be discharged already so that he can be our witness. Ano to kasi nga, the tactic here, and what we're trying to do here is to finish the cases as early as possible. Kasi, yung naging dating lumang tugtugin ng inordinate delay of justice, hindi ho mangyayari dito. Sa atin dito, we do the case build-up so we can present the cases immediately. Wala hong mahabang kaso-kaso dito. Basta andyan na yung ebidensya, ilalatag namin yan pag handa na kami. At malamang, hindi namin ipa-file ang kaso pag hindi kami handa. Naman po will be stayed with us alongside sila. Yes. For all intents and purposes, he will be testifying for the prosecution. Okay, sir. Pardon me for belaboring the point. No? Ano nga pong status nila Senator Villanueva, Senator Escudero? Ongoing PI, correct? Ongoing PI. Okay. And relatedly, kasi sasabi ng iba, the reason why they transferred was in exchange for... I'm not privy to anything of that nature. No? Mind you, we don't make deals with anybody with regards to the culpability or innocence of anybody. We don't make deals with that. And you're not going to be... So, Salamat po. Maraming salamat guys. Hanggang dito na lang po muna yung ating live. Ayan, magre-record na lang po tayo. Maraming salamat po. Bye.